kulba kita sa taas ng sunan. O kaya ko din. Ay pinakuha na ako na bilang na may mag-message eh. Hindi kaya. Eh siguro kung ikaw mag-message mag-send sa inyo sa 2 months, ako na ba? Hindi ka sa magsunan. Pilitan ko sa pilitan na fan na nagahan ko sa park. Pero may pakulong ko sa ako na kulpa. 3 days magkakatulog. So, karon 2 days na lang. Dahil ito yung ginoo, yung sunan nagpapatamak na. Subukan ang sunan. Karoon lang kinabalan na ang indikanan, hindi ka rin makapulit sa iba. Akto kami din sa iba, kapag wala mamang, kung sige ko sabi niya, hindi mo na yan airbrook, hindi mo na airbrook. Pero, supportive ko sa sakong ko yung sunan. Tagaan niya ako sa Mumbayo, ipakuan niya ko, kung nalipay yung ta. Ano yung sunan? Dalayawan ng Diyos na isa naman kasimana ang matapos, tagangay din nato ng pasalamatan. Ang ating buhay ng Diyos sa tanan kapag maayon niya sa kanang isa sa aton. Subukan gabi atong panagpalantungan ang teksto na mabasa sa Mateo 6:25 verse 6. Nagasiligre, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body that you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Kung sa mga kaigsunan, sino sa ating dere nagatuo o nagapati na ang pagkabalaka o ang pagburi makasulbar sa atong problema? O sino dere nagatuo na ang pagkabalaka pag-atan sa bugang pa na problema? May mga tao na hindi pagkabalaka, normal ba ini? According to the National Institute of Mental Health Studies, occasional worries is a normal part of life, but if it is constant, excessive, and uncontrolled, it is already a disorder. Some people worry about their health, their futures, children's, family, money, property, and safety. Usually, magpapali siya sa mga rich man. Sa mga marginalized people, mga pobre o mga lugar din sa ang nila kamasinati, mga food if female, clothes, shelter, hindi lang ang mga problema mga isunan. Dili kami ng bilog. Ako na isa ng prosyon ba? Kaya nga mo ng mga buhay, nang sakto lang po na akong income, nang makakakaon ng isang tatlo sa isang adlaw, makakapagod sa mga bata, makabayad sa istinahan, kag sa kisa, wala ko ng kinagmay, parang mga banding-banding, kag kung kisa, mawagdaan din. Kita pagkini malikayan mga isunan, na ng mga pagalitan, ng mga
Naka-sure kita sa budget ba? Kadali mga kaigsunan, naka-experience ko sila eh. Wala sa mga kaigsunan ng Friday sa hapon. Nagsakit ko sa ito, lagi ko obra sa mga pinakadlaw. Lagi doon sa lungkam, maamot sa kwarta doon. Sakto lang po sa ano ba? Sa sinang-adlaw. So, meron ko na nabili na 20 pesos. Baka ko sa tindahan, ano ba abot dito? Baka ko sa mantika kaya hindi ko sa isda. Abot dito, gusto ko ng istigan mga kaisunan. Istigan ko, hindi na kung ito mga purok-purok, kunyara sa istigan ba? Ikaw nang nagabantay dito, kilala ko. Tapos, first time nito niya nagtrabaho dito. Hindi, nagpakalo ko. Ang nabilin sa akin is 5 pesos. Siling ko, tao nga yung ibutin ba? Kukupan ka lang, pang-relax sa nagdala. Kaya po, ano mo kami, i-tahing ko sa nundas, ito. Cool. Pamaling ko, tapos sinupur ka niya, ito, iya pa naman, itaya ka, ano ka. Sige niya, dyan ang number mo. Ikaw na bahala ka, ikaw na number, itaya ka na. Nagsimba ako ka aga, ang among Sabado sa ako, bakit kami kaulog ni? Pero kapag magulang ko ni mama, nakakala si mama. Yung magulang ko sila, yung may-araw kami sa mga konsumo. Pag Sabado sa aga, nakakala ko na simbahan, lalo ni kayo ba? Ayoko! Hindi naman. Ay ba, sinunong tao, putan na ako si Ading. Kul! Ari na yung daw mo, tay! Daw beses. Ito na si Ban. Kung kaya ba na... Daw ko si ano na yan, panalagi na yung ano na yun. Kung hindi ba si Ban, kung kaya ko sa pasayo, kung kayo ito na taya. Kaya mo niya, nakainsunan. Ang ating teksto na lahambal na hindi kita magkabalaka sa atong panagdaw-daw na pagkinahanglanon. Iya kita ginumpara sa mga pispes na wala sila nagtanong o nag-aali at wala sila nagtipon sa mga pagkaon sa butika, pero pinapataon sila sa atong namay. Hindi pala labaw pa kita sa mga pispes na mga kaigsunan ang magiging pamalantungan. Si Ginoong Hesus, naghahambal ng kita nagkabalaka, we are not trusting to take care of our situation. In Psalms 56 verse 3, naghahambal kung nahadlok ako, magasalig ako sa imo. We must learn to trust Him. Trust God to meet your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. In Philippians 4:19. Kung kita nag-atubang sa mga kabalaka o turbulence sa kinabuhi, paano kita nagasalig sa ating Diyos? May isa kayo sa kaya mga isungkan. Isa ka mga pastor. Nag-travel ni sa gawasan sa nasod. Sa nagsakay siya sa aeroplano ng Isunan, pag-take off sa aeroplano, nagtayo yun na lupad sa aeroplano, nagkuhan sa mga Isunan, nag-announce ang crew sa airplane na hindi na i-serve ang pagkaon. Kaya magkasinati, maka-experience sa turbulence. Ang turbulence mga Isunan, pasakay sa aeroplano, nagkakapadro daw, ano ba nila, shake na yung plano, o ano ba nila, nagkahulong ba, o ano, undak, may batsin ka rin sa ano nila, sa product, parang mo sa mga ito na nagkuha ng intro, nagkampuan sa intro, na may aras sa experience na mo sila. Pagkat mo yung guy, doon nagkuha ng nag-umpisa na ng turbulence mga kaigsunan.
sa mga grabe na ang turbulence, nakuha ng na panig ang mga tao, naaras ang sa tanong sa pasto sa kalibot niya, may aras ang nag-uyan sa rosaryo, nagpapangamuyo, kaya ano lang ilang na himo, parang di pa pa niyang ilang na ba. Pero nakita niya mga isungan, sa isang katrungkuhan, may isang bata na babae. Natanaw niya, ang bata, kasi lang, relaxing lang tayo. Sawak na siguro magpabukit, anal mo dyan. O isa nga, wala siya. Kako na ng bata. Bilang sa bata, bakit dyan malapit siya. Pagkabot sa bilang sa mga minuto, natulang ng turbulence, na inom ng aeroplano, nagpalapit ang pastor sa iya. Sila niya, langga, wala kayo pala na kulbaan. O, nagpanik. Sila niya, sir, ang piloto, ang tatay ko. Ang mga sa akin na sunan. Ako kilala ba natin kung sino ang piloto sa atong kinabuhi? There are many kinds of storms that we may experience, like physical, mental, financial, domestic, many other storms can easily and quickly darken our skies and throw our plane into apparently uncontrollable movement. In Proverbs 3:5, it says, "Trust in the Lord with all your hearts." Let us remember, our Father is the pilot. He is in control and taking us home. So don't worry. And this is my message. Once again, happy Sabbath.